Sumala sa akong giyong kaganina sa tuwang testimony time na ako'y mga mabangkit diri sa tuwang mensahe karon nga ipaapil sa Ginoo kay para ma-remind ta kung sa mga nagakahitabo sa atong palibot karon, particularly sa atong mga kabatalunan. Alright? And I pray nga kining gihatag sa tuwa karon sa Ginoo nga mensahe maka-penetrate ni sa atong kinasunuran, ma-remind ta labi na sa ato mga parents o sa atong tanan nga nadiri karon. And for those of you watching this video, mga parents o uban pa, ma-remind ta nga napuday tay part bilang mga anak sa Ginoo. Aron magmaayo po ang atong nasod, magmaayo po nato ang palibot, magmaayo po nato ang community, atong society, ang atong church o ato ang pamilya mismo natay part. Alright? So muna ato ang mga apil na sa mga iskutan nato karong adlaw. Yan, panay nato ato ang theme series entitled Unveiling Christ from each of the books in the Bible. And then nanata karon sa book 31, Jesus in the book of Obadiah. Alright? Ang book of Obadiah, isa lang ka chapter, very short kayo. Siya ang shortest na book in the Old Testament. Alright? Isa lang yung ka chapter, pero pagbasahon ni mo tanan, tibok chapter, daghan kay kag matun-an. Isa lang ka chapter, pero puno kay siya o mga pagtulunan, mga maayong pagtulunan, mga lessons, and then mga spiritual nga mga panalangin. Alright? So, muna itong tunan karon sa book 31, Jesus in the book of Obadiah. And then, of course, we will discover how Jesus was revealed or is revealed or portrayed in this book. And then, Jesus is revealed or was revealed in this book of Obadiah as the Savior and Protector of those, defender of those who are oppressed. Remember this? Savior, protector, defender of those who are what? Oppressed, bullied, and persecuted. I-oppress, pag-itamper, alright? Murag ipaubos, and then gibully, kasabot na daan, very common na sa atong society karon, sa atong nasod, o sa tibok kalibutan, kaya dagang kayo mga naka-experience, yung ipang-bully sila, and then ipang-persecute, kanabang either gipamatay, and then gipersecute tungkol silang pagtuo sa Ginoo, alright? Giparatangan sila, gibagbuhatan ng mga dili maayo, sayok, tungod kay sa ilang pagtuo sa Ginoo. Mao nay persecution. Pero si Jesus siya ang ato ang Savior, siya atong protector, siya po ang ato ang defender. Amen ba? Alright? And that's why many times I told you nga kinahanglan ato ang fokusan or tagadog pagtagad ang atong mga anak o ang mga tao o ang atong mga kabataan karon. Not just because according kay Jose Rizal, Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ingon siya. But it's more than that actually, sobra pa ana. Kay dili lang sila paglaom sa atong nasod, kundi sila pod ang mga next generation of leaders, sila pod ang mga next generation of fathers, mothers in our community, society, family, and churches. Yun. That's why, kanang ingon tama nang ingon ni Jose Rizal nga sila ang pag-asa ng bayan, pero spiritually, biblically, it's more than that actually. Alright? Sobra pa na. Kay usbuna ko sila ang mga sunod ng mga generation of leaders, fathers, mothers sa ato ang mga panimalay o sa ato ang churches yun mismo. And you try to imagine kung wala sila makasabot unsa ka importante ang edukasyon. Paminog maayo, importante kayo, and for those of you watching this video, tanan mga ginikanan nga makadungog niini nga mensahe, paminog maayo. You try to imagine kung ang tanan mga batanon, ang atong mga anak, wala makasabot kung unsa ka importante ang edukasyon or education, ug labaw sa tanan ang relasyon sa Ginoo, what will happen kung sila na ang mahimong papa, mahimong mama, mahimong leader sa atong nasod, sa atong pamilya o simbahan. You try to imagine. Nagkanta mo, kung wa sila kasabot unsay essence sa education o sa atong relasyon sa Ginoo. Alright? Kaya diri sa tuwa, din sa atong church, kanunay nato na ginatagad pagtagad nga balanse ta kanunay diri. We put emphasis also on education. That's why ginapa-eskwela nato itong mga anak. We send them to school, tama ba? And then magpundo sila dito sa eskwelahan for almost 6 hours. Unya, gi-interest nato sa mga teachers ang atong mga anak. Nya, unang usahay, ginapangutanan nato sila. Kada abot nila sa atong balay, ginapangutanan ako, mangutanan na ko, kumusta mo, naunsa mo, unsay gitudlo sa inyo ha. Because importante sa kuha ang ilang kung unsay gitudlo sa ila. Importante sa kuha, spirit as papa kung unsay ilang natunan sa eskwelahan.
Alright? Or else, sayang atong pagpasend sa ila sa eskwelahan. Ayo, do you follow? Nga naka-importante na siya. That's why, kumustahon nato kung kumusta sila kay Musbunako, we give emphasis also in education kay mientras nagahulat ka sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, may na lang na mga nahuman atong mga anak. Amen ba? Na kung nasa na yung mga nahuman, maka-eskwela sila og tarong, magmaayo po nilang kinabuhi, makatrabaho silang tarong, makaadto sila sa, makaroon sila ka ng stable nga job, stable nga permanente ba, dili ka ng on and off, stable jud nga job. Alright? Kaya nga naman, tungod sa edukasyon. Sana atuan ang masabtan. Nya usbon ako ang pangutana, unsay resulta sa ilang future kung wa sila kasabot ana unsa ka importante ang education. And labaw sa tanan, kung wa sila kasabot unsa ka importante ang relasyon sa Ginoo nila. Ang relasyon nato sa Ginoo ba? Alright? More than po sa atong edukasyon. Kay of course, mo man ni pinaka-importante kayo unsay mahitabo sa ilang future. Alright? Mahimo na po kung wa sila kasabot ana, mahimo na po gihapong cycle ang tanan. Ang poverty nga mo'y number one problem sa itong nasod even before ulitaw pa ko. Kamo po siguro ulitaw pa mong dalaga sa una. Maupod mo na problema sa itong nasod ang poverty. Can you say the word poverty? Poverty or kapobrehon. Number one problema na kayo na sa itong nasod. Ulitaw pa ko sa una. Hangtod na lang karon ng anak na ko tulo ka buok. Mo lang yapon ang problema. Number one yapon siya nga problema sa itong nasod. What's the problem? Is it our government or the citizens or kita mismo mga Pilipinos? Sino tanaw? Unsay problema? Gobyerno nag-provide na mag-purpose para sa mga poorest of the poor. In fact, ginakwaan mi og kanang mga trabahante, ginakwaan og kanang sa ato mga pagkaon, VAT, o sa mga nagtrabaho, tax, ginakwaan ta para iadto sa tanang mga sangay sa mga LGU o sa mga government agencies para nasa lay kwarta o aron makahatag sa purpose po. Alright? Pero munang usahay, dili ni siya pangasaba, pero pagpahinumdum nga sa tanan nga mga ginatagaan o purpose, dapat inyo nang igasto sa tamang pamaagi o sa purpose nga nung gitagaan mo ana. Sana inyo na masabtan. Tungod kay gihaguan na sa mga nagatrabaho, ilahan na, gikan na sila mga tax, o gikan sa mga sabat, sa mga pagkaon na atong ginapalit. Alright? Dili na siya pang tong-its. Ang purpose, dili na pang sugal. Kundi ang purpose para na sa mga anak, pagpanginahanglan sa panimalay sa mga anak mismo. Kaya mo na yung purpose sa government, ganong gitukod na nga programa. Di pa lang? Sana inyuhan ang nasabtan. For those of you watching this video, dili ni pa konsensya, pero mo lang yun ni ang purpose, ana. Na sana maulaw ta sa mga tao nga naghago wag tax para imutang diha. Alright? Aron matabangan ang mga pobre nato nga mga kaigsuonan po. Alright? Kaya nga naman, maunay number one nga problema sa atong nasod, sukad pa sa una hangtod karon. Alright? Paulit-ulit lang yun, ng cycle lang yun. Alright? Yeah, based sa study of the Philippine Statistics Authority or PSA and some other LGUs, the very reason why until today we are struggling with poverty, unsay reason is lack of education. Alright? Unsa na hinungdan? Lack of education. Kay daghan kaayo mga kabatanunan nga wala na kahuman og eskwela. Of course, we're not judging here, we're not discriminating here, of course, but we are discussing what is the reality sa atong kalibutan. Tinuod man yun po. Kaya kung ang tao wala nakahuman ng eskwela, maglisod man siya og trabaho. Maglisod siya pangita og diskarte trabaho. Makadiskarte man tuod, pero dili lagi stable nga trabaho. On and off, yapon usahay. Alright? Perhaps, dili lang ni mao ang problema, kay napay laing problema nga atong nasod, like sa ikaduha, teenage pregnancy. Alright? Ang pinakabata nga nanganak sa atong nasod, ang edad 14 years old. Imagine, 14 years old. And according to our medical experts, mga experts sa pagdating sa mga pagpanganak, no, gynecology, so uban pa, ang mga nanganak below 19 years old are prone to what? Cervical cancer. Prone sa cervical cancer. Below 19 years old nga nanganak, no, below 19 years old. Grasya na gyud sa Ginoo kung nanganak ka at these ages or at this age, pero okay lang imong lawas karon. Grasya ra na sa Ginoo. Pero according sa mga medical experts, o daghan na pod kayo mga nangamatay o mahitungod sa cervical cancer because
According sa mga medical expert usbunako, below 19 years old, nanganak na sila. According sa anatomy, biology o sa science, alright, ang reproductive system sa mga babae mag-mature na at age of 20 years old. Alright, at age of 20 years old and above, mag-mature na ang reproductive system sa babae. So 19 years old below, wala pa siya nag-mature. And that's why yun sa mga medical experts, prone kayo sila sa cervical cancer. Nya, proven na, tested na kayo na, kay daghan kayong mga yung anak kayo. Mo man na ang according sa study karon. Alright? Aside from all these problems, ang lack of spirituality pa. So, tulo na itong problema, lack of education, and then, daghan kay poverty, teenage pregnancy, unya, lack of spirituality. O lalong nga pagtagad sa Ginoo sa mga tao, o sa mga batanon karon naga-diminish na po. Lack of spirituality, kada bitaw lalong nga pagrespeto o pagtagad sa Ginoo, naga-diminish na po na sa itong mga batanon karon. Remember, na advertisement, remember na ko, sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. And that's why, munang dapat dili sila i-expose sa mga butang na dili maayo ba kay pagtuon nila, maayo na, tama na, pero dili di ay. Pero kay ato silang gina-expose, no? Munang careful unta, dapat ang ato ang mga ginikanan niya na mga ison. Kaya ang mga youth karon, ano nagka-diminish, ang mga youth karon, particularly ang mga Gen Z, when you say Gen Z, mga 18 years old below. Wala naman siguro 18, hanapad ay, no? Mga 18 years old below, sila Kuya Lawrence, Ari, sila Priscilla, mga Gen Z na sila. Alright, 19 years above, hangtod 40, na bilong ta sa millennials. Nya 40 above Gen X, nya 50 to 60, na bilong sa baby boomers. 60 above, no? Baby boomers. No, na baby man, nga wanggits ka man. Pero muna itawag karon na kung sa category, social category. Alright? So, mga below 18 years old, Gen Z. Na imagine, ang mga Gen Z karon mas daghan og time sa computer. Tama mali? So, may na-observe na to, mas daghan og time sa computer, mas daghan og time sa cellphone games, gadgets, o social media. Dili dawtan ng magdulat. Ano? Na may mga time for pastime, dili good na dawtan. Pero ayaw ihurot imong oras diha. Amen ba? Ayaw ihurot. For those of you watching this video, kanang mahurot atong oras sa pag-gadget, sa pagdula og mga cellphone, games sa cellphone, o sa atong mga laptop, o sa atong computer, nya mahurot atong oras, that's another story. Sana ato anang masabtan. Nya mahurot sa social media, mahurot ang oras sa Facebook o YouTube. No, sa Facebook lang dan, mag-scroll, maabtan og kadlawon, alas 3 sa kadlawon, sa sigig react sa post sa uban, sa sigig heart, sa sigig like sa mga post sa uban. Pag kitay mo post, why mo like? Pero kita nahurot atong oras sa sigig heart, like, sigig scroll, tanawan na yung mga tab na punpun na. Bitaw, pero dili na siya dautan. I'm not saying na dautan magkaroon tag Facebook account. Ang atong church na may Facebook account para sa online viewers nato. Na ako'y account, na amoy account, kada isa sa tuwa, di ba? Pero kanang mahurot natong oras diha, yan sa YouTube, mahurot natong oras diha, yan, di na ta makahimo sa inyong mga assignments, di na ta makahimo sa itong mga responsibilities, sa inyong household chores, di na mo halos makapanghugas o plato, dili may padungog sa mga anak. Pero bato-bato sa langit, ang matamaan, magalit man, maghinulsol na mo. Pag hinulsol na mo mga anak, bitaw, ang mga batanon nga nadiri, no? Just kidding, pero tinuod bitaw na, kung ano tayo panahon nga, di na ta makahugas o plato, di na ta makahimo, di na mo makahimo sa mga assignments, kay magsigil na mo Facebook o YouTube, gadget, cellphone, that's another story. Sana, inyuhan na masabtan mga batanon, o sa amo pong tatok pong tanan karon. Ang mga bata karon at age of 5 to 12, kusog na kayo mamalikas, isn't it? Na-observe niyo na? At age of 5 to 12, kusog na kayo mamalikos sa mga bata karon. Kusog mamalikas, kusog magbinastos. Kay katong classmate ni Priscilla sa una, grade 4 pa sila. Mutana, kumusta mo dito de? Lain na, sumunod sa ako mga classmate ko ba kay lain lagi mabastos, grade 4 pa. Ganana daw? Ganana daw. Mag-anana, bangag. Yung ganana. Asa mo na sila gigan na? Asa mo na nila grade 4? Asa mo na grade 4? 10 years old, tama? Alright, so mga malisyoso na mga bata, usahay, kusog mamalikas,
Na ako'y nadungog sa isa ka community nga, even gani ka ng mga 5 years old, kusog na kayo mangyawa. Yawa, na ka na magdula sila niya, di sila kasyat sa cellphone, yawa. Kusog kayo mangyawa, sa inong ginako, sumugo na ko, uy, isip palawag sa mong lulo. Pakita gani mong lulo niya ron na. Can you imagine, di pa yung yawa na, basi siya tawagon? Yawa. O, nang kana, sikat kayo. So, ingana na karon ang ato ang palibot karon usbuna ko nagka-diminish ang GMRC sa atong mga kabatan-unan karon, sad to say, ug muna according po na sa study. So unsay part nato karon bilang mga ginikanan nasa church, bilang mga parents nga makadungog ani makita ani nga video, unsay atong part karon para ma-reverse ang kani nga mga dili maayo nga sa ato ang mga kabatan-unan karon. Kay lagi usahay pod mao po'y madungog makita sa mga dagko. And sad to say, sa mga parents nga mauuntay dapat nila example to follow. Magsugod mo na sa balay. Alright? I'm not saying na perfect na dito nga pamilya, no? Pero magsugod lagi sa balay, that's reality. Kaya pagpanggawas na ng mga bata, kung sa ilang mga madungog sa balay, morong po nilang i-deliver dito. Tama? Morong po nilang i-deliver. Kung sa ilang makita sa TV, that's why kami, wala yun ni nagpalit ng TV. So, di ibig sabihin yung takapalit. Di pa lang, di kita kapalit dyan. Wa may TV. You know, wa may TV, nag-decide doon ko mawala may TV. Kaya nga naman, ang TV, grabe kayong influence. I'm not saying na utan ang TV, ha? O, wag mo ka na yung panghatag ninyo school, Dili dautan ang TV, pero namagoy mga portion, na yung mga advertisement, na yung mga salida sa TV, nga di magoy maayo ang influence. Tama kali? Di ba? Naayusay, mo-advertise na close-up or toothpaste, maghalok yun. Pwede, toothpaste naman, ipakita na yung ipon niya ay naputi. Ano mag-lips to lips, mga ipon. Yan siya makita sa mga, di ba, makita din na sa mga anak nato, mga gagmay. So, feeling nila, uy, ano din ang toothbrush na, mga lips to lips, ng mga tao. Tama kali. Unya, napay ka ng mga advertisement sa TV nga, ka ng mga kondom. Di man na para sa tanan unta. Dapat i-advertise na nila para sa mga dagpo na. Unya kay, di ba? I-advertisement sa TV, makita sa tanan. Alright? Unya, napay mga salida, usahay nga, puros kabit-kabit, puros mga, di ba? Kanang mura ba ka nang gina-project sa ato ang sa television, sa mga ginapasalida nga, mura okay na na yung nana, quote-in-quote, mura man na ginabuhat karon, di na tinuod, uy, okay ba rin na? Di na tanan gina-sortis kalibutan nga, okay po daw, Diyos, lahit ta, magpalahit ta, kaya nga naman, mga believers naman ta. Wa po ta nag-inuwi dire. Pero tama lang ba nga kita magtagad ta tungod kay ang atong mga anak, sila ang sa gani, sila ang next leaders sa atong nasod. Sila ang mga next leaders sa atong pamilya, sila ang next leaders sa atong simbahan. Yeah, you try to imagine kung nga ang pamilya makita nila, unya mudako sila nga abi nila okay to, unya sila mahimong leader dili mo marog sila, unsa lang isulti, unsa lang itudlo sa mga tao. Nya labi nagmagpamilya na. Unsa lang itudlo na pod sa next generation nga lang mga anak. Nabilag ka nang dili sila matudluan nga maningkamot, nga dili magtinapulan na, nga mahimong papa. Unsaon na lang na, mahimong mama. Sana ato anang nasabtan, alright? Mga pagpahinumdum na sa Ginoo para sa ato ang tanan karon. Unya, of course, usbuna ko, wata ng judge diri, wata ng condemn diri, because we know we are all vulnerable of this, kay vulnerable mabuta. On the other hand, it's just reality and reminder from God to all of us parents. Kita mga parents, and for those of you watching this video, to live an exemplary life before our children and younger generation nga nag-observe sa itong kinabuhi. Now, we have to live an exemplary life, kita mga parents. Apil po ko na kitang tanan mga parents. Amen ba? Sana ito nang masabtan. Alright? And this is a reminder for all of us to be a good example to follow, to be honest in everything, and to walk with integrity. When you say walk with integrity, nga masking walay nagtanaw nato, still we keep on doing what is right and necessary for the glory of God, as what God intends for all of us in Christ Jesus. Kaya mo man ay purpose, kaya nag-exist sa sa kalibutan. Romans chapter 11 verse 36, it says, alright, for everything comes from Him and exists, nabuhi by His power, dunamis, in which something powerful and transformative. Munang gahong sa Ginoo, that's power, no? For everything, that includes you and me, kitang tanan, no, sa nasa tuwa, tanan, gikan sa Ginoo nag-exist para tungod sa iyang gahom. And, kung sa sumpay, intended
Sa ubang translation, purposefully. Alright? Na purpose. Ubang purpose para sa iyang glory o sa iyang honor, para sa iyang kalipay. So, kitang tanan para daw tas kalipay sa Ginoo. Alright? So, kung kitang tanan, including our life, kitang atong kinabuhi mismo, para daw sa kalipay sa Diyos, we are also expected to serve God with all of our hearts. Amen ba? We are expected to serve God with all of our hearts and commitment. Unsa pa, we are expected to behave in such a way that we will become a beacon of light. Di na palaman ha? Dito, namo ni may beacon. Beacon man ang palaman po? No, bacon. Pero di na bacon, di na palaman ng beacon. Beacon of light. And a channel of blessing to all the cloud of witnesses around us, sa atong mga anak, unang-una, sa mga bata din sa church. I-appeal din nato na sila sa atong mga pag-ampok. Suportahan nato sila. Kay sila ang mga next leaders sa atong church, sila mga next leaders sa atong community of nation. And of course, sa mga tao po sa atong palibot, mahimot ang blessing sa ilaha. Amen ba? So sana mo, apil na sa atong prayer everyday, mga Lord, mahimot akong blessing sa mga tao po sa atong palibot. Alright? We are saved to bless. We are saved by God. We are saved by grace to bless others also and to become a blessing to others also. And to become a blessing to others, we have to live an exemplary life sa grasya sa Ginoo. Amen ba? Sana ito ang masabtan. And in this way, they will be convinced, no? Ma-convince ang mga tao sa atong palibot that our faith is genuine and transforming. Ang atong pagtuo, tinuod og nakahatag og kabag-uhan sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Sana ato ang masabtan. Kanunay nato ng gisgutan diri, kay ang transform nga kinabuhi mo na magpamatuod nga kita tinuod na tang naay Jesus sa kinabuhi. Of course, I'm not saying mahimot tang perfect, pero at least hinay-hinay, slowly, no, although it's a process, pero naay nagakabago sa atong kinabuhi. 2 Corinthians chapter 5 verse 16 to 17, we have to stop evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. Ilang pag-ilang ganito kay Jesus from a human point of view lang ba? Pero yung si Pablo sila, how different we know Him now. Kay mas nailhan yun nila kung kinsa si Jesus sa ilang kinabuhi. Sama po sa ato karon, mas nailhan yun nato kung kinsa si Jesus sa atong kinabuhi karon. Amen ba? Lahi atong pag-ila sa una. Katong wala pa kay ta nagasimba, wala ta gaalagad, wala ta nagatuon sa pulong sa Ginoo, wala ta nagapaminaw sa Bible. Lahi atong pag-ila sa Ginoo. Pero ang atong pag-ila lang kay Jesus sa una, it's just a Savior. Di ba? Last Sunday akong gisgutan nga wala lang nato gidawat si Jesus as Savior only, because He is also our Lord and Master. Amen ba? So today, He is our Lord and Master, not just a Savior only. Sana ito na masabtan. So yun si Apostol Pablo, stop evaluating others. Dito masigig focus sa uban. Mag-focus na sa itong kaugalingon mismo. Dili ta maging particular sa mga bagay-bagay sa atong palibot. Dili ta maging particular sa kanang mga dili kay importanteng mga butang. Dili ta maging oversensitive sa mga dili kay importanteng mga butang. Bagkos maging sensitive dapat ako unsay naa sa atong kinasuluran. Mas taga nato pagtagad ang atong relasyon sa Ginoo ug ato ang kinabuhi. Amen ba? Nahimo batang panalangin ngadto sa uban. Nga verse 17, no, sa Apostol Pablo, this means that anyone who belongs to Christ, nabilong na ba ta kay Jesus? Amen? So kung nabilong na ta kay Jesus, has become a new what? New person. New person niya. Person niya is individual, meaning matag-usa sa tua, ikaw ug ako, wala nimo diya. New believers, new persons nga murag in general ba? But new person meaning referring to each one of the believer. Amen ba? Kada isa sa tua. So, meaning dapat kada isa sa tua na ay pagpag-o. Apil ko, matag-usa sa tua, matag-papa, matag-mama, dili na ka na mag-agad ba? Pagpag-usa para mag-bag-o ko. Magpag-usa mo para mag-bag-o ko. Ikaw. Sige, tag-tudlo sa uban ba? Dapat kita mismo. Amen ba? Kita mismo mag-bag-o ta. Sana ito na masabtan. Yeah, you try to imagine ko, ang matag-membro sa itong pamilya mag-bag-o. Mag-bag-o ang amahan. Mabago ang inahan, mabago ang anak, mabago ang kuya, ate, di ba? Imagine, unsa ka bibo, unsa ka nindot ang panimalay. Amen ba? Sana ito anang masabtan. The old life is gone and the new life has begun. Ang bagong kinabuhi niabot na sa tua, bagong kinaya niabot sa tua, tungod kay naanatay Jesus, tungod kay nabilong na ta kay Jesus. Amen ba?
So sana ito na masabtan. For those of you watching this video, those who belong to Christ Jesus, expected nga magkinabuhi nga adunay kabakuhan sa grasya sa Ginoo kay the people around us are also watching and monitoring, observing our lives. Gatanaw po na sila sa ito, alabi na itong kaugalingong mga anak mismo. Gisulti po na sa James chapter 2 verse 17. Look at this. James 2:17. You see, faith by itself is not enough. Of course, Panginoon maayo, dili niya about kaluwasan ha. Wala na yun si James dili, the half brother of Jesus nga, ang atong pagtuo kay Jesus atong kaluwasan dili enough. Alright? But ang faith nga yung ginamin diri, ang faith nga kanang makita ba? Alright? Mag-manifest kanang para ma-convince nato ang mga tao sa atong palibot. Alright? So by context James is not referring to our faith unto salvation. Alright? But James, the half-brother of Jesus, referring to kanang pagtuo nato nga makakonvince sa uban kung observe sila sa itong kinabuhi. Alright? Kunyayon siya, faith by itself is not enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. So you see that? Faith without deeds is dead. So munang, ang atong pagtuo, dapat ipakita nato, ang atong tinuod nga faith should be reflected, manifested, pinaagi sa tuang mga good deeds, maayong binuhatan. And that's why, tungod kayo nga luwas na takaroon natin, Jesus, nagahimo po tag maayo. Amen ba? Nag-aalagad ta. Diba? Nag-aalagad ta para maging good example to follow sa atong pamilya. Nagatinarong ta, although di ko ta perfect good, pero we try to do things nga necessary. We try to do the things nga tama sa tubangan sa Ginoo, sa tubangan sa mga tao. Tungod kay we want to become a blessing to others. Gusto ta maging example to follow. Labi na sa mga tao nagtanaw sa tuwa o sa atong mga anak. Lalo yun na diha. Alright? So ang tinuod nga na Jesus makita sa mag-manifest ba ang tinuod nga na relasyon kay Jesus mag-manifest makita sa pagkinabuhi. Alright? In the history of the Israelites, every time they succumbed or yielded to any temptation and sin, they always found themselves guilty, prostrated, unfulfilled, and disciplined by God. Disiplina yun. In fact, kapila na ito nagisgutan katong sa book of Isaiah, di ba? Ezekiel, katong sa Joel, pinaghala na nga, every time they succumb, they yielded to temptation, makasinati yun silang frustrations, makasinati sila o disiplina sa Ginoo. In fact, sa ilang kagay o ulo, sa ilang pagka-idolatries, kay daghang kay sila, musimba lagi o Diyos, sa ilang panahon kaniadto, even if they already knew that it was the number 1 commandment of God. Makita na sa Exodus, chapter 20, verse 3 to 6. Alright? Kabalo na sila nga, dili pwede maghimog Diyos, pero maghimo na niya po sila Diyos, musimba na niya po sila mga idols. Of course, atong time karon, waman tayo mga bitay-bitay niya, watay inukit, pero say lagi, nguna ko sa inyo ha, pwede ng mga gadgets, mga cellphones, o uban pang mga material nga mga butang nga, nahulog nga atong oras sa ilaha, uban na tayo sa Ginoo, uban na tayo panahon sa Ginoo. That also can be considered as idolatry. Alright? Ano ito na mahinumduman? Today, under the new covenant of grace, still we are commanded to obey and pursue it. And we as grace people believe this. Alright? Kaning commandment sa Ginoo nga ayaw kamo pagbuhat o ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Kita karon under the new covenant of grace gina-pursue gihapon nato na. Amen ba? Grace people believe this. Amen ba? Nga gina-commandment gihapon na sa tuwa nga wa tay dapat simbahon gawas kaniya yun. Ato nang ginasunod gihapon. Alright? In our time today, in Christ Jesus, although wala na punishment, paminag mga importante kayo ni, although wala na punishment, wala na condemnation and eternal separation to hell para sa tuwang tanan, kay klaro na sa Romans chapter 8 verse 1, and then pag-abot sa verse 39, nga wala na makaseparate ka nato sa gugma sa Ginoo. 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, condemnation to hell, katakrima in Greek. Alright, kasabutan na. Although wala na punishment, condemnation, eternal separation to hell, and that's our assurance by faith in Jesus. However, kung magpabadlong, maluya ta, do wala ni gin-encourage sa tuwa, it's just na lang yung mga times nga naay mga Kristohanon nga maluya sa pag-alagad, magpakasala, mabackslide, so expected po nga naay disiplina. Alright? Sana ito na masabtan. So, usbo na ko,
Sa tuang time karon under the new covenant of grace na disiplina, pero wala na punishment of condemnation to hell for those of us. Amen ba? Pero disiplina naa. Kung magpabadlong ta. Hebrews chapter 12 verse 5 to 6, very clear na diri. Have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? Kinsa ta karon? Mga anak sa Ginoo. Amen ba? Mga anak na ta sa Ginoo because of our faith in Jesus. Alright? He said, my child, don't make light. Ayaw kay murag ka nang make light sa Bisaya pa na nga ayaw ka nang lingog palingog-lingogi ba? Ayaw palingog-lingogi. Alright? My child, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. You see that? So bilang mga anak sa Ginoo, kita nga mga anak sa Ginoo, and for those of you watching this video, na ay disiplina sa atua. Ang Ginoo mo disiplina sa atua, mo correct pud siya tungod kay mga anak ta niya. Amen ba? Alright? Verse 6, for the Lord disciplines those He loves. I like this. In Christ Jesus, and He punishes, reprimand, He rebuke each one He accepts as His child. So tungod kay mga anak ta sa Ginoo, that's why naay disiplina, naay correction, naay gina-reprimand po ta sa Ginoo. But take note of this, because He loves us. Palapakan na to ang Ginoo. Hallelujah! Sana ito na masabtan. Naay disiplina tungod kay dili gusto mapariwara ta, dili gusto ang Ginoo mapawariwala ato ang Christian nga kinabuhi. Naay correction kay gusto sa Ginoo matarong ta, matama atong pagkinabuhi. And what's the bottom line? Love. Higugma tas Ginoo. Ang sumpay ana nga mga verses, gi-example sa author of book of Hebrews ang parental love. Kitang mga parents, di ba, mo disiplina po ta sa atong mga anak because we love them. Amen ba? Munang gisulti dito sa author sa book of Hebrews, daw sama po sa ingon anak nga murag kanang gilikana nato nga yutan-on nga gidisiplina ta, pero tungod kay nahigugma sila kanato. Mo po natong Diyos sa tuwa, na mga disiplina, na corrections, ayaw yun mo kalain ana, ayaw mo kasuko sa Ginoo, di taangay masuko sa Ginoo, kay naagyo na siya, kay higugma tas Ginoo. But pasabot na ay paki ang Diyos sa tuwa. Amen ba? Na ay paki ang Diyos. Kay kanang mga prasgo sa ginikanan, you try to imagine ko imong mga parents, di na mangadlong nimo, di nakapansinon, bahala ka na sa imong kinabuhi, di nakabadlungon, di naka-remind, but pasabot, wala sila ipakialam sa imo. Tama? Nya, kung may nga na gani, mo na pinakasakit na bation sa anak. Kanang di na gani makialam imong parents sa imo. Grabe na. You try to imagine kung ang atong Ginoo wala ko'y pakialam sa tuwa. Grabe na. Pero salamat as Ginoo kay na siya pakialam sa tuwa, tungod kay nahigugma siya sa tuwa. Amen ba? Sana ito na masabtan. So kung naay correction, naay disiplina, maminaw yun ta, dili ta maging feeling entitled, dili ta ka nang magpa-feeling nga murag walay pwede mo correct sa tuwa. No, my friend. Because ang Ginoo mismo nato mo correct yun na siya sa atua. Mo reprimand siya sa atua, mo disiplina po sa atua. And the more we submit to His discipline, the more po maayos ang atong kinabuhi. Sana ato anang masabtan. In this book of Obadiah, we can reminisce about the rivalry between Jacob and Esau. Nga ang birthright and blessing from their father Isaac na hatag kay Jacob. Remember the story? Si Esau of si Jacob. Ang kinamagulangan si Esau, pero ang birthright, ang blessing from Isaac na hatag sa manghod sa Jacob. Alright? Kaya usually sa Jewish culture, kung kinsa ang eldest na lalaki, maugyod na yung makadawat sa blessing, sa legacy, as well as the authority to become the next head of the family. Nga naka-importante sa mga Hudyo, ang kanaganing kuya ka, ikaw pinakaunang anak, importante na sila, kaya ikaw man ang sunod nga next in-line leader sa pamilya. Alright? Now, pero, in their case, naadto sa manghod kay Jacob, ang birthright, ang blessing and authority, gihatag sa ni Isaac naadto sa manghod. O you try to imagine, unsang bation sa kuya na, di siyempre, di makalikayan, di ba? Human as we are, medyo, so ko ang kuya sa man, oy, ka-unfair, anis kalibutan, oy, buhato niya ang tanan para lang, di ba? Di magmalipayo niyang manghod. Kaya dapat ako, dapat na. Wala ko na sa gugma po, nga naat ko sa lain. Ano sa iyahang manata? Dito? Di yun na para sa imuha yun, walang naat ko sa lain. Alright? Kaya kung para yun sa imuha, maarag yun na sa imuha yun. Dito? So muna, mo po na yun na sa ilang, naat ko sa manghod kay Jacob, pero naat ko kay Jacob kay na-purpose ang Ginoo. Alright? Na-purpose ang Ginoo.
Because it is through the lineage of Jacob that the Messiah would come, the Savior of the world. Dili sa linya ni Esau, but sa linya ni Jacob. Unya, ang kalinya ni Jacob, alright, ang kalinya ni Jacob, sila David, unya, dia ang Savior na himutang, dia gikan sa ilang linya. Alright? Na ay purpose nga nung naadto kang Jacob. My friend, na ay purpose ang tanan. Usahay murag ang tawag na sa uban, ang towards circumstances, nga usay, wala man iuyon ang panahon sa kuwaoy, pero ang tinuod na ay purpose ang Ginoo. Alright? Kaya na siya mas dakong plano. Niya na, umunay, naitabo sila. So, kaning mga Edomites, nga gisgutan sa book of Obadiah, alright? Katong sa kanyato, ang book na itong gisgutan ka man, na ginabanggit niya ng mga Edomites. Alright? Anong mga Edomites, nga gisgutan niya ni Prophet Obadiah is from the lineage of Esau. And they hated the Jewish people so much. Ganun, gihate man nila. Kaya lagi naadto kang Jacob ang blessing sa Papa. O munang grabe lang rivalry, grabe nilang samok. Kaya na sila, di na sila magkasinabot. Sukat pa sa una sa history sa Israelites. Alright? They become cruel, ang mga Edomites. They become cruel, bully, and rule. And they rule without humility. And they are overcome with pride and arrogance. Obadiah 11 and 12. Okay? Verse 11 and 12. So the message of Prophet Obadiah was a message of judgment against them who gloated and celebrated the destruction of God's people. Kana bitaw sa atong time pa karon, yun say gloated and celebrated the destruction of God's people. Kung sa atong time pa karon, mga tao nga malipay kung ma-destroy ta. Napi mga tao na ngana? Kana bang lipay ta? Kana bang malipay sila pag mag-uul ta? Malipay sila pag gipang disiplina ta, malipay sila kung mag-antos ta, malipay sila kung gibay-biay ta. Napay mga tao ni nana? Kana ganin, malipay sila kung nag-uul ta, malipay sila, katawaan ta nila kung na-destroy ta, katawaan ta. In short, murang si Satanas. Kay Satan man ang karakter na anak, kana ganin malipay, kana bitaw malipay nga na unsa ato ang kinabuhi, nagkawindang-windang atong kinabuhi nga malipay. Si Satanas na may malipay, anak. Amen ba? Di palo? So, ingon na ang kinaiya sa mga Edomites, mga kaliwat ni Esau. Alright? Unya, sa dihang ang mga Israelita na-capture dito sa Babylon, gihimo silang slaves dito, gipang-oppress sila dito, gikatawan na nila. Unya, sa dihang ni Asenso ilang nasod, ang mga Edomites, nahimo po silang cruel, nahimo po silang bully. Alright? Mga country karon mga nidagko na unya, nang bully na sa mga gagmay mga countries. Murag po ingon ana. Alright? So, unsay nahitabo? So, murag si Satanas ba? Ang ilang kinaiyan, himo nang murag si Satanas. Mas worse pa sa mga marites, kay piling nila wala gyud pwede makapuli sa ilang position. Pagbasahon ninyo ang whole chapter, makita niyo dito nga nagyabang ang mga Edomites nga, way makapuli namo ang imong position. Uyaw mi, ana sila. Nagyabang sila ba? So piling nila walay makapuli silang position, untouchable sila, pero dili man ni tinuod kung ang Ginoo mismo ang kalaban. Kung ang Ginoo may atong kalaban, walay untouchable, walay din na tinuod nga untouchable ta. Because God can do all things and no one can stop Him just to accomplish His purpose and plans. And that's how sovereign He is, as what Job said in his book, chapter 42, verse 2, which says, I know that you can do all things and that no purpose or plans of yours can be thwarted or can be hindered, can be altered, can be changed. That's the sovereignty of God. Your God is a sovereign God who can do all things and no one can stop Him. Amen ba? Muna atong Ginoo. Alright? Before I close, maminaw maayo ani. That's why God punished them for their arrogance and pride. So nagiday punishment ang garbo o ang arrogant nga attitude. God removed them from their position. You see that? I-remove sila silang position kay piling sa mga Edomites sa away, makapuli na mo, uyaw mi, daaw mi piminti ani, walay makalabaw na mo. So i-remove sila sa Ginoo silang position, and God allowed them to be embarrassed and humiliated. Embarrassed na paulawan, na humiliate, na paubos. And this is the price to pay for being proud. Pag maghinambog, diba? The price to pay kung maging harsh ta, stricto nga wala sa lugar, insensitive, and bully, mangutsa tas uban, that's the price to pay. So munang dili gyud ay maayo ang mambuli, maging harsh ta, mang-oppress ta, maging proud ta, dili gyud ay maayo. Kalaban sa Ginoo ang mga tao nga ingon ani. Alright, so my friend, church, and for those of you watching this video,
there is a price to pay every time we become like the Edomites. Every time we become feeling entitled without understanding that only thing that we have in this world, that the only thing that we have in this world is grace and favor of God. Amen ba? Mora magiging nasa tuwa, grasya na magiging sa Ginoo. But every time we become feeling entitled, every time we become proud like the Edomites, na agad na price to pay. Sana atuwa na masabtan. And for those of you watching this video, we must always bear in mind and heart that even Jesus, the Son of God, alright, makita na sa John 3:16, 19:17, Hebrews 1:3, that He is the exact representation of the Father. He is the Son of God. He used His power, authority. Sana, gigamit niya iyahang power, iyahang authority. Kita na po tayo power, natay authority in Christ Jesus. Natay able ta, alright, natay capacity kay anak sa Ginoo. Pero gigamit na sa Ginoo, no? Look at His example. Gigamit ni Jesus iyang power, iyang authority, iyang position to what? To flourish others, to bless others, and to teach others, and to lead others to be reconciled back to God's presence. Yan ang gigamit, alright? Sana ito na masabtan, there's no specific verse in the entire Bible, walay versikulo din sa Biblia, nga mabasa nato from Old Testament to New Testament, nga nang bully si Jesus. Wala. Wala. Never in the history of Christianity nga naay nasulat sa mga historians nga si Jesus nang bully. Never. Wa yun na niya gibuhat. Alright? And therefore, today, as God's children and as grace people, amen ba, mga grace people? Hello? Palakpan na itong ginubi, kanang kusog na palakpak para sa yahan. Today, as God's children, as grace people, si Jesus ang atong model. Amen ba? Jesus is our model, so we must do the same kung sa iyang gibuhat nato sa uban, buhaton po nato sa uban. Amen ba? Sana ito na masabtan. He is the Savior and protector of those who are oppressed, bullied, and persecuted. The perfect legacy that we can pass on to our children's children or younger generation. Amen ba? Palapakan nato si Jesus. So kung naman tayo dapat maihabilin, maipamana sa atong mga anak o sa atong mga apo pagabot sa panahon, walay lain kundili ang atong pagtuo kay Jesus. Walay lain kundili si Jesus mismo, ato yun silang isulti, ato yun siyang ipaila sa atong mga anak o sa atong mga apo pagabot sa tamang panahon. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Alright? Because Jesus is our model, Jesus is our standard today. Jesus is the Savior, the protector, the defender of those who are oppressed, those who are bullied and persecuted. I request everyone to please rise and let's come to the Lord in prayer. Hallelujah. Yasa mo ang gitindugan karon, ato siyang pasalamatan sa atong mga nalumog karon. Nasayod ko nga naay gi-remind sa tuwa ang Ginoo as parents, as individual, as a child of God, ay gi-remind ang Ginoo sa ato karon. Labi na sa ato mga parents. Nasabta nato karong adlaw nga the greatest legacy, the perfect kind of legacy that we can pass on to our children and to our children's children, to our younger generation, sa mga bata nga natin sa church. Walay lain kundili ang atong pagtuo kay Jesus o si Jesus mismo na ilang mailhan bilang Ginoo manuluwas sa ilang kinabuhi. And we know, pag ato nang mabuhat o ato mga kaanakan, mga batanon sa tibong kalibutan makaila kay Jesus, mabago, ma-reverse ang mga dili maayong panghitabo sa atong kalibutan. Mabago ang atong community, mabago ato ang society, mabago atong nasod, o matarong ang atong mga kasimbahanan tungod kay ang sunod ng mga generation of leaders na bansay man ang ilang kinabuhi. It's a challenge for all of us, also mga educators out there. Challenge nato ang ibalik ang GMRC sa mga kabatanunan karon sa atong matag klase, sa matag classroom. Kaya nag-diminish ang GMRC sa mga batanon karon. That's the big challenge for all of us. And I know by His grace and favor, mahimo nato na, my friend. Thank you, Father. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Tasan po mga kamot and receive the blessing from Him. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. Be gracious to you and will provide all the things that you need. Apil na mga anak nato silang pag-eskwela. Be gracious to you and will give you peace today, tomorrow, and beyond. In Jesus' name, all God's people will say, Amen. Okay. Kaya ko sumapalapag para sa Ginoo. Hallelujah!